Yo, what's up mga boss? Panibagong araw at panibagong trabaho na naman. Para sa video natin ngayon, magbabaklas tayo ng MGPS ng barko. Para sa hindi pa nakakalam, ang MGPS ng barko mga boss ay isang prevention system na tumutulong maprotektahan yung barko against corrosion sa piping system natin. Ang design nito mga boss to stop biofouling. Normally mga boss, yung replacement ng anodes natin sa MGPS, matagal yan, 3 to 4 months talaga yan. Pero it depends pa rin yan sa current na binibigay mo sa system. Alright? Maidagdag ko na rin mga boss, yung MGPS din sa barko, everyday natin yan monitor. Every safety rounds. Bali sa case namin mga boss, tumagal yung anode na yan for 4 months. Ayos? So tara, magpalit tayo ng aluminum and copper. So bago gumalaw, safety muna. Para yung breaker, sirado lahat ng mga barbula na konektado sa MGPS piping natin. Ayos? Before mo buksan yung cover na yan mga boss, i-drain mo muna yung linyada. I-drain mo yung tubig sa linyada at the same time, i-depressurize mo na rin. Kasi may laman pa kasi yan. Yun, wala na talaga. Budbud na talaga yung aluminum mo tsaka yung copper. Bali 5% na lang yan kaya no wonder na wala na yung reading yung GPS mo. So kailangan mo talaga palitan ng bagong aluminum at saka copper. So dyan mga boss, ingatan tayo sa pagtanggal ng mga wirings na yan. Kasi may kuryente kasi yan. Siguraduhin na nakapara yung main breaker mo para hindi tayo makuryente. Para maiwasan natin yung tinatawag na electric shock. May dagdag ko na rin mga boss, sa pagtanggal naman ng mga wirings na yan, ugaliin mag-picture muna bago tanggalin. Para may reference ka mamaya kung sakali makalimutan mo yung tamang connection ng mga wiring mo. Bago natin palitan ng bagong anodes, linisan mo natin yan para yung mga tira-tira na yan, hindi siya magbara sa piping natin. Yun lang. Yan yung natira ng copper natin. Kaya no wonder talaga na wala nang reading yung MGPS mo. So yan. Palitan natin ng bago. Yan yung bago na yan. Yan yung tinatawag nating aluminum. Tapos yung isa, yan yung copper. Medyo may kabigatan kasi solid yung copper na yan. Sa pagbalik naman mga boss ng mga nut na yan sa likod, lalo na yung nut na yan, siguraduhin na mahigpit talaga na nakakabit yung gasket na, yung rubber gasket. Kasi isa yan, pag hindi natin tamang higpit yan, yan gukos ng leaking at the same time mag-ground yan. Ayos? Sa pagbalik naman mga boss, siguraduhin na bago buksan yung system natin, buksan natin yung mga barbula. At dapat regulated yung flow ng tubig. Kaya niya, dapat as per manual, 15 cubic meter per hour. Ayos? So dito mga boss, pansinin nyo, yung anode consumption na yan, naka-indicate, nakailaw yan kayo na. May indication na anode consumption kasi nga, pudpud na yung anode natin. Ngayon, pagbukas natin, dapat wala nang ilaw yan. Yan, wala na. So yan, running na siya. Ibig sabihin, tama yung pagkabit natin. At the same time, gumagana ng maayos yung system. Alright? So in terms naman sa kuryente na ibibigay mo sa system, magdepende pa rin yan. Pero sa case namin, as per manual, 2.2. Alright? So ayos na mga boss. Ayop nakatulong yung munting video natin at may natutunan kayo. Pa-follow na lang ako mga boss para sunod natin mga videos. At pa-share na rin para mas marami pa tayong matulungan. Hanggang sa muli mga boss. Adios.